Pusok na, idol. Flashlight, hindi ko makita, malabo na yung mata. Oh, tignan mo naman. Yan ang kabit. Ano kakalas? Luwag. Kaya walang minor. Luwag ang karburador. Tatalo na yung iso. Magandang gabi sa inyo mga idol. At dito nga ay meron biglang dumating. Hindi ko alam kung saan nang galing. Magsasarado na sana kami. Eto at ating i-interviewin. Ano sira niyan, Paps? Ito yung ano. Ang sira lang talaga nito, ano lang, putulan lang ang tornilyo dyan. Yan. Niretred, pinalitan ng stud, no? Pinalitan ng stud. Ngayon, wala namang sira yung motor. Tema ngayon, di na ba kasi nila yung head? Binunot yung head. Lahat, naklas pati laman loob, pati lahat, pinalik na. Ayun na, nagansingan na siya. Start mo nga, Paps. Tapos wala sa tono. May motor ba? Bagsak, no? Bagsak. Balak pa nga nito, ang gagawin, bababa ulit. Tapos isasalpakan ng blade. Blade? Yung pangahit? Opo, para hindi daw sisikip yung ano niya. Para sisikip yung shim. Oo. Kaya hindi ko rin sinugal. Sabi ko, sige, balik mo na lang. Mababasag yun, malutong yun eh. Tsaka hindi advisable yun. Itulak ko na lang po, sabi ko sa kanya. Saan ka pa galing, Paps? Sa may kawayan pa eh. Bulacan. May kawayan, tapos nagpa-machine shop ako dyan. At yun na nga, narinig yun na ang kwento ng ating tropa. At dahil ang uwian pa niya ay sa may kawayan, Bulacan. At kahit pagod na ang aming katawan at magsasarado na sana kami, ay hindi ko siya matiis. Dahil alam ko ang mga pwedeng posibilidad na pwedeng mangyari sa kanyang makina. At isa pa, hindi niya ito magamit ng husto dahil wala ito sa tono at walang minor. At bukod nga dyan, ay bigla na lang namamatay ang kanyang makina. At itinutulak na lang niya ito papunta dito sa aming motor shop. At dito nga po ay inumpisahan ko ng gawin ng kanyang motor. Dahil pagod na rin po kami at gusto ko na rin pong magpahinga. Tignan natin yung ano nito, timing. Kakalasin muna dito. Yan. Muna natin timing ng camshaft. Tumalo ng isang ipin. Yung shim, nala ko nagbali-baliktad. Baka yung iba nga, laki ng gap kaya sobrang ingay. Kasi flashlight, hindi ko makita, malabo na yung mata. Yan. Nabot na kami ng gabi mga idol. Gabi na kasi talaga dumating si idol eh. Yun. Kubas na. Yan. Silipin muna natin. Dito. Okay, bunot. Moment of truth. Bibilangin natin ang ipin kung tama. Parang sala nga hindi ka naman makakauwi nito. Piniwersa mo to, naku. Gadong ano mo. Mula dun sa ano, tinula ko lang talaga siya ng mo kasi, Paps, hindi naman niya intention yan. Siguro lang, hindi niya kabisado. Kasi kung mekaniko ka, wala namang mekaniko na gustong sumablay. Papayagin siya sila pagka ano. Madalas talaga dyan, hindi kabisado. Kaya sumasablay. Yung ano sana doon, kung di kabisado doon, isang ano dapat doon. Isang ano na yan, kung hindi mo kabisado yung trabaho, tanggihan mo na lang, pinakadalas yun. Ay ako, pag hindi naman ako, marami akong bagay na hindi kabisado, pinatanggihan ko talaga, sa iba na lang, boss. Wala namang problema tumanggi. Kaya dun sa kunwari, kabisado mo, hindi naman pala. Tapos mga ngayon, magkakaproblema. Oras na, time check. 10. Aga pa, kami na lang tao dito. Ang tamang sukat ng ano yan, valve clearance 0.10 sa intake hanggang 0.20 sa intake yan. Sa exhaust naman, standard yan, nagamit ko 0.20 sa exhaust hanggang 0.30. Yan, hanggang 0.30 mm sa exhaust. Maximum yun ha. Pero 0.20 to 0.30 mm sa exhaust. Sa intake naman, 0.10 to 0.20. Check natin kung papasok to. Check natin ha. Ito ay intake 0.10 mm. Ay grabe luwag. Ako baliktad nga. Yung kabila masikip Kabila masikip. Kabila maluwag Sobrang. At yun na nga, at maaaring tama nga ang aking hinala. Nagkabali-baliktad ang kabit ng shim ang unang gumawa. At dito ay susubukan ko namang sukatin ng pillar gauge ang kanyang exhaust. Masikip. Kabila. Maluwag, di ba? Ibig sabihin, nagkabaliktad. Itong masikip dito, dapat dito sa kabila. Maluwag Maluwag. Kabila.
Kabila tayo ha. Maluwag. 0.20 na yan ha. Maluwag pa rin dito. Kaya para kitang kita. Ayan, napakaluwag. Nagkabaliktad yan. At yun na nga, kumpirmado na napakalaki ng gap ng kanyang mga shields. Kaya naman, labis ang ingay nito. At hindi pa po dyan nagtatapos dahil kailangan pa natin buksan ang kanyang head. At alisin ang kanyang cam holder at ang kanyang camshaft. At nang sa ganun, ating makumpirma at ating makita kung ano nga ba talaga nagiging sanhi ng problema. At ang susunod na mangyayari ay hindi talaga kaaya-aya ang aming makikita. Dahil maaaring maging sanhi ng pagkasirang tuluyan ng kanyang makina. Hoy! Yung isa, kalas din, no? Ayan, no? Yung kalas nga. Babaluktot ang ano mo niyan. Yan o, nakaalis sa yung ano, block. At dito nga inumpisahan ko ng kumpuniin ang makinang napakaingay at binawasan ko na ang aking kangangawa upang mabilis ko magawa ang aking trabaho. At nang sa ganun, makapagpahinga na rin po ako. Yan, binunod ko na mga idol para mas masigurado natin kung tama yung mga kinabit na component ng ating cylinder head, ng cylinder head niya. So yun, para sa hindi nakakalam, yung piston po ng radial, stock po yan, pag-stock. Yung tuldok, sa ilalim yan, sa exhaust. Yan, yan laging yung tatandaan. Okay. Naipit na yung mga bolts. Yan, ganyan dapat oh. Yan. Ganyan ang pwesto ng mga valve lock nya. Nut dito, baka makalimutan. Yung ginawa ko nakaraan, walang nut dito. Kalimutan. Nakalimutan ng unang mekaniko. Okay. Okay, bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 camshaft. Okay, goods. Konti na lang mga idol. 2 hours later. Kailangan may minor. Testing ha. Na konti. Kunti lang. Oh, yun. Okay na. Good. Pumusok na ito. At sa wakas, dito nga ay natapos na ang makina ni Tropa. At dahil dyan, ako ay makakapagpahinga na. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito, at kung natuwa at may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Shout out nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. May ibirit mo na, Paps. Makakauwi na. Paps, ingat. Update mo ako, ha. Bye-bye.